Ang politika nga naman, mga kaibigan, ano po? Wala pong pinipiling panahon yan eh. Lalo-lalo na sa lungsod ng San Juan. Nag-aaway daw po itong si Jinggoy Estrada at saka si San Juan Mayor Francis Zamora. Minumura ni Jinggoy Estrada si Mayor Francis Zamora sa kanya pong FB Live. Ang pangit. Bueno, mga kaibigan, talaga may mga taong ganyan eh. Ano po? Minumura ni Jinggoy si Francis Zamora, yung mayor ngayon, mga kaibigan, na tila ewan ko kung bakit may mga nagrereklamo rin sa San Juan, ha? Yun nga, si Jess Bartolome, isang gabi, di ba, nag-message sa atin. Dahil wala raw tulong yung barangay sa kanila. At meron pa ho, nagsasabi, hindi sila nadadatnan ng tulong. Diyan po, mga residente ito ng San Juan. Ngayon, mga kaibigan, ang pinag-aawayan nila, minumura ni Jinggoy Estrada, ito pong si Francis Zamora, tungkol daw dun sa proyekto yata ng anak ni Jinggoy na si Janela, yung konsihal na nag-iisang Estrada na nakalusot nung nakaraang eleksyon. Ano ho? Konsihal. May project yata ito na ginagaya, yung project po ni Vico Soto. So yun po, yung project na yun yung rolling store. Meron daw rolling store si Janela. Ito daw pinatitigil yata ni Mayor Francis Zamora. Siyempre, hindi naman sila mayor ngayon. Ba't ikaw magdidikta kung ano gagawin mo ngayon sa San Juan? Siyempre, kung ano yung gustong ipatupad ng mayor ngayon dyan, yun ipapatupad. Gusto yata ni Jinggoy, gusto yata nitong angka ng mga Estrada, sila masusunod, mga kaibigan, kung ano ipatutupad ng nakaupong mayor. Ang galing ni Jinggoy, 2 beses nagpakwan niya na nagpa-testing niya ng COVID. Yung pangalawa yata sa bahay nila, mga kaibigan. Sana kung talaga nagmamalasakit si Jinggoy sa mga mamamayan ng San Juan at yung kanyang angkan, mga kaibigan, na isinuka nung nakaraang eleksyon, ba't di niya ipatesting lahat yung mga taga San Juan? Bakit rolling store? Kailan pa nyo naging business yung rolling store? Ginaya nila kay Vico Soto. Sa bandang uli, sila pabidar yan. Hindi, si Vico Soto gumaya sa amin. Ganyan yung angka na yan, mga kaibigan. Hindi naman sila mayor, gusto sila magpapatupad ng mga patakaran, ano po. Ito pong sa Japan, may balita tayong natanggap kung paano ipatutupad itong ano tawag mo dyan, yung emergency, state of emergency sa Japan. Mamaya babasahin natin ito para lalo na marami tayong kababayan dyan, nakatira dyan mga kaibigan
Babasahin natin yung patakaran dyan na ipatutupad. Hindi naman mabigat, hindi grabe yung pagpapatupad nila o yung implementation nila, mga kaibigan. Nito pong state of emergency. Hinahanap ko Ito pinadala sa atin itong balita para malaman din ng ating mga kababayan ano po. Ha? Ito yung Tokyo Policy Plan after State of Emergency Declaration. Babasahin natin ito kasi marami nakikinig sa atin dyan sa Japan, sa iba't ibang lugar dyan. At kung yung mga nasasako po nitong tinatawag na state of emergency na idineklara sa Japan. Pero meron silang mga benepisyong makukuha. Hindi katulad dito, ubus na raw ang budget. Wala pa natatanggap yung tao, ubus na budget. Naghahanap daw ng ibebenta. Ano kaya ibebenta natin? May tumanggap kaya. Alam mo yung pagkatapos nitong krisis na to, mga kaibigan, di kaya natin subukan. Di ba mga ine-export natin OFW? Ano kaya't subukan natin baka nangangailangan ng mga bansa ng mga magnanakaw. Yun ang export kaya natin, mga kaibigan. At meron ding nagbabalita sa atin mula sa Hong Kong, mga kaibigan, na mga residente ron na kikinig sa atin. Mga residenteng Pilipino ron. At saka hinihimok natin yung ating mga kababayan, padalan tayo ng kahit na mga update, yung mga latest na kanilang nangyayari sa kanilang mga lugar, lalo na sa ibang bansa. Para kung may maganda mapagtularan din dito sa Pilipinas. Pero wala tayo nakikitang pinagtutularan Ito nga may dumating daw na mga na mga inchik dito, mga kaibigan. Mga doktor yata yan. Ewan ko kung anong klaseng mga doktor yan. Ang sinalubong, mga kaibigan, sa kanilang pagdating. Ito yata yung mga sasali sa frontliner. Pero hindi raw direktamente itong mga sasabak sa mga sa mga pasyente. Ewan ko kung pakay nito pong mga inchik na dumating dito. Mga volunteers daw ito. Pero sa pagkakaalam natin, sa lahat ng nabasa natin, mga kaibigan, mga bansa, tinatanggihan ang anumang ayuda, anumang gustong itulong ng China. Ultimong face mask, mga kaibigan, ayaw tanggapin sa ibang bansa. Dito lang mga kaibigan, sila welcome. Welcome yan kay Remulla. Kasi po yun na doon ibinenta yung sa mga inchik yung Island COVID. Island Cove, di ba? Tingnan nyo yung coincidence, Ang pangalan ng resort na ibinenta ng pamilya Remulla Island Cove. Dati yung Covelandia. Cove, C-O Victoria E.
Dati yun Covelandia nung araw. Ngayon nung later on, pinalitan ng pangalan, ginawang Island Cove. Kasi nagdagdag yun, nagpalaki ng lupa, nagtabo ng dagat. Tinabunan yung dagat, mga kaibigan, para lumaki yung sakop nung Island Cove. At kamakailan nga binenta ito noong nakaraang taon. At yun ang ginawang hub ng mga inchik, yung Pogo. Yung Philippine Offshore Gambling Operation. Nasugal, mga kaibigan, na walang pakinabang ang Pilipinas at ang gobyerno natin. At mga BIP ho yan, exempted sa batas yan na hindi pwedeng sumabit. Wala na akong nababalita doon sa mga lumabag sa batas, gumawa ng krimen. Napawang mga nagtatrabaho di umano dyan sa Pogo. Ewan ko, baka inabsuelto na po sila mga kaibigan pero tila lumalabas po na wala ng pondo ang gobyerno At parang meron ng pahiwatig ng panawagan sa mga negosyante. Kung ako naman tutulong negosyante, kailangan pa bang may connection sa gobyerno? Kung talaga matitinurin yung mga negosyante natin, mga kaibigan, on their own dapat gumawa na sila ng tulong katulad nung nabanggit nating kagabi, hindi po ba? Pero masama, wala pang nakakarating na tulong. Hindi pa lahat ay naaabot nitong yung grocery na lang, yung grocery pinamimigay nila. Ang dami nagsasabi, hindi pa sila nakatanggap niyan ito pa, lalo na itong pera. Sabi ko sa inyo itaga nyo sa bato. Magkakaproblema tayo pagdating sa pera, mga kaibigan. Merong mga lugar na pinapipirma raw ng kung ano-ano. Ewan ko kung ano yung pinapipilapan sa kanila. Siguro sila yung napili na bibigyan. Ay nako, mga kaibigan, walang sistema po Lalo na DSWD, naku po. Nakakatakot yan DSWD, mga kaibigan paano magiging sistema ngayon sa bigayan? Meron sinasabi, sa Makati raw, sa Makati. Narinig ko, pinapilapan. Ang matatanggap daw 6,500. Kupit ka agad ng 1,500, ano po? Tapyas na po agad ng 1,500. Pero hindi pa ho doon nagtatapos yun. Kasi yung 6,500 daw, di umano. Yan para sa 3 katao. Pagdating po sa pera, sabi ko sa inyo nagkakaiba-iba na ang istorya, ano po? Nagkakaiba-iba na ang kwento, mga kaibigan. Kumpara doon sa simula, na in-announce ito na bibigay ng tulong, mga kaibigan, sa mga mamamayan. Dahil dito sa pagpapatuloy nitong lockdown, wala naman tayong problema sa lockdown. Gusto nga natin yung enhance sa community quarantine na yan ay ma-extend. Ewan ko, ba't hindi pa ideklara? Kesyo
Pinag-aaralan pa, pabor daw si Presidente. Ba't pabor-pabor pa? Di deklaran nyo na. Wala naman tumututol dyan. Ultimong si Vice President Leni Robredo, sang-ayon dyan eh. Ba tayo magdadalawang isip pa? Bakit pa tayo magpapatumpik-tumpik? Kasi sa umaga, hindi ako nakakalabas. Hindi ko nakikita itong mga matitigas ang ulo. Nababalitaan lang natin na wala rin daw pala labasan din ang labasan ng mga damuho. Meron mga tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Hindi sumusunod. Ba't hindi natutugay-gayan yan, hindi nasusubaybayan yan ng mga LGU, ng barangay. Yan po ang hirap eh. Ang dami-daming tao sa gobyerno pero hanggang ngayon hindi pa ho na-organize yung sistema. Mula nung itayo yung barangay niya, hanggang ngayon walang sistema. Yan nag-iintay lang kasi ng mga eleksyon yung barangay. Para nang sa ganun, kumita sila. Sa mga politikong pulpol, hindi ho ba? Ito po mga kaibigan, ang latest update sa Japan, ano po ha? Ayon daw, sa balita doon, galing sa Japan, inilabas ng Tokyo Metropolitan ang kanilang magiging policy plan na isasagawa after na maideklara ni Prime Minister Shinzo Abe ang state of emergency ngayong araw. So, sa mga kababayan natin na nakatira sa Tokyo, kailangan maging aware dito sa mga mga policy, yung mga polisiya. Ito yung mga protocol na ipapatupad habang pinaiiral itong idineklarang state of emergency. Ayon ho sa balita mula sa Japan, walang mangyayaring lockdown. Walang lockdown mga kaibigan. Sa anumang city sa Japan, maging sa Tokyo. So parang magiging normal pa rin daw ang pamumuhay ng mga mamamayan na merong konting restrictions lamang sa mga prefecture na sakop nito pong idineklarang state of emergency. Mga kaibigan. Kasi yung prefecture yata, yan Hindi ko malaman kung provincial yan o region yan Probinsya. Mga kaibigan, ngayon, para naman sa mga facilities na related sa lifeline ng mga mamamayan, ibig sabihin yung yung pangangailangan para mabuhay ang tao, mananatiling bukas ang mga ito at magiging operational ito. Pero papakiusapan din nila ang mga ito na magsagawa ng countermeasure upang hindi kumalat ang coronavirus. Ito ganito sila magpatupad. Kailangan alam din natin para makita natin kung ano rin ang magiging resulta nitong gagawin nila, mga kaibigan. Habang tayo may sariling sinusunod dito sa ating bansa. Ang mga allowed nilang mag-operate, ang mga papayagan na mag-operate, ito po, babasahin natin mga sumusunod. Ospital,
Ayan. Pharmacy at mga medical facilities, iba pang medical facilities. Siguro, mga clinic, gano'n, ano ho. O, tapos, supermarket, convenience store, at saka mga wholesaler store, etc. Ha? O, hotel. Hotel, papayagan mag-operate. Ha? Yung mga inn, mga maliliit na tuluyan, di ba? Public housing facilities, etc. So, walang epekto yun sa negosyo ng mga hotel, mga kung ano-ano. Supermarket, tindahan, mga ospital, pharmacy, siyempre, bukas yan, allowed yan. Ito pa, public transportation. Tuloy din ang operation. Yung train, bus, taxi, rent-a-car, ship, airplane, etc. Delivery service. Yan. Factory, financial institution. Siyempre, mga bangko yan, di ba? Kasama dyan. Public office like City Hall and Post Office. Sa atin, sarado na Post Office, di ba? Yung public bath, yung parang sauna, pero hindi sauna yun, sento sa kanila. Yung liguan lang yun. Public bath. Pagkatapos, ang mga covered sakop nitong state of emergency. Ano ba ito? Ayon sa plano ng Tokyo, i-request nila na magbigay ng order na isara naman. Ito naman ang mga ipapasara. Ito yung mga sumusunod school facilities, mga eskwela, university, juku, driving school, kasama yung driving school. Kasi doon sa Japan, hindi basta-basta makapagmamaneho ka, tinuruan ka sa bahay nyo, ng kasama mo sa bahay, nagmaneho kayo, tinuro sa iyo, atras abante, cambio, liko, doon sa Japan kasi, hindi ka pwedeng makakuha ng lisensya hanggat hindi ka nag-graduate sa driving school. Talagang pag-aaralan mo at napakamahal ng bayad para ka makatapos ng driving school. Malaki ang bayad dyan para ka makapag-avail ng lisensya sa pagmamaneho. Hindi basta-basta. Hindi katulad dito, yung mga driving school dito, lang kwenta yan, mga kaibigan. At rasabante lang din tuturo sa iyo yan doon talagang tuturuan ka. Ngayon, isasara yan. Sport facilities. Katulad ng gym, swimming area, bowling, skatering, golf practice area, batting center, sports club, etc. Sarado lahat yan. Mga entertainment facilities, tulad ng dome, yung parang mga arena, di ba? Movie theater, sinihan, live house, theater hall, museum, library, etc. Yan ang mga sarado. Sa amusement facilities naman, tulad yung mga cabaret, mga nightclub ito. Dance hall, bar, private video store, net cafe, may internet cafe, manga cafe, meron pa sila rin, manga cafe. Yung manga, yung comics yun di ba?
Oh, karaoke, mahjong house, pachinko. Oh, pati yung pachinko. At iba pang mga game center. Yan, mga hindi papayagan. Yung mga mall, shopping center, home center, na hindi nagtitinda ng mga pagkain at medicine, sarado yon. Ibig sabihin, kung may mall at sa loob ng mall ay merong pharmacy, siguro sarado yung mall, pero yung pharmacy bukas. At saka yung grocery, supermarket, yan, pwede yun. Katulad dito, yung mga malalaking mall dito, di ba, ang binubuksan lang nila, supermarket. Beauty parlor, sarado rin. Kaya pagkatapos ng state of emergency sa Japan, paglabas ng tao ron, puro papangit na rin eh. Pati dito, ultimong barberya rin sasara. Pati mga isakaya, yung mga inuman na parang dito ngayon, yung mga uso rito, yung isakaya yan eh. Pwede ka rin kumain yung mga pagkain din, pero mura-mura mga pagkain. Sarado na po lahat yan. Yan ang covered ng state of emergency. Ito pa ho, sa mga restaurant at iba pang mga tindahan na nagtitinda ng pagkain, maaring manatili silang bukas sa umaga, daytime. At maaring paikliin ang kanilang business hours. Ito'y hindi pa na ipapatupad, pero siguro inihahanda pa nila yung mga detalye nito kung paanong pahihintuin niya ng anong oras papayagan. As you can see, sa policy plan nila, mostly magiging normal. Bali normal naman eh. Isipin mo doon, may public transport. Dito sa atin, wala eh. Diba? Meron yung meron doon na hindi papayagan, na hindi pinapayagan dito. Pero doon, state of emergency ito mga kaibigan. Magiging normal ang lahat kung kaya't walang dapat na ipagpanik. Di ba dapat ganito pinapaliwanag ng pamahalaan? Para yung mga tao kumakalma kasi sasabihin natin, huwag kayong magpanik. Wala tayong sinasabi paanong yung detalye ipapatupad eh. Kaya dito sa atin nagpapanik ang tao. Ito ay plan ng Tokyo area lamang. Pero malaki ang posibilidad na ganito rin ang maaaring gawin sa Saitama, Chiba. Ito kasi yung mga sakop ng state of emergency, ang Tokyo, Metropolitan Tokyo. Tapos sa Saitama, malapit lang sa Tokyo yan, Saitama Ken. Chiba Ken, malapit din sa Tokyo yan. Kanagawa, malapit din sa Tokyo yan. Yung mga lugar ng Kanagawa, malaki rin yan eh. Yokohama, yung Kanagawa yan eh. Yung Hiratsuka, maraming lugar yan. Diyan kami galing noong nakaraan eh. Mga kaibigan eh. Sa Osaka, ayan. Hyogo, Ken, puro ito mga probinsya, mga kaibigan. Pag sinabing Ken, hindi lang ako sure kung ano katumbas nung pag sinabing Ken dito sa atin. Ako, pagkakaintindi ko, probinsyan eh. Yung Fukuoka, prefecture. Pag sinabi prefecture, yun yung Ken. Ngayon, mga kaibigan, yan yung sakop, covered area, hindi naman lahat eh. Dahil pang lugar sa Japan. Naku.
yung Fukuoka, nasa isang ano yun eh, nasa Kyushu yun eh. Laki-laki ng Kyushu. Marami pang ano ron, nandun na Nagasaki, di ba? Ang Kagoshima, ang dami yan, mga kaibigan. Ang laki nung Kyushu na yun. Pero doon, effective lang itong emergency, state of emergency, doon sa Fukuoka. Sa Hakata yan, mga kaibigan. Ang pinaka-capital ng Fukuoka is Hakata. Ayan po, mga kaibigan. Salamat din. Pinasasalamatan natin yung mga nagpapadala ng ganito. Kasi ito, pagtutularan natin to mga kaibigan Kung ano magiging resulta nito, makikita natin. Kasi mabilis yan Mabilis lang naman malalaman ng resulta kung may epekto ito. Siguro, sinusubukan nila, i-operate muna yung mga transport para hindi bigla. Kung meron magiging epekto ito sa paghupa nung pagkalat ng COVID-19, mga kaibigan, siguro, halimbawa, wala nangyari, lumaki pa rin. Unti-unti nilang kasi, sabi nga sa inyo, sila pag nagdedeklara ng mga ganyan, hindi katulad dito, wala namang nakahandang plano. Kaya hanggang ngayon, hindi maalaman kung yung mga kababayan nating nagrereklamo na hindi pa sila nahahatiran ng tulong, hindi pa nakakatanggap kahit nung grocery, mga kaibigan, na puro sardinas, hindi pa rin nakakarating sa kanila yun. Paano? Walang plano. Yan ang problema sa atin. Hindi katulad at walang organisado, organisado sila. Halimbawa, sa Amerika, lahat kasi dyan, merong SS number ang tao. Yung SS number mo, halimbawa sa Amerika, pag binigay sa iyan, habang buhay mo ng number yan. Hindi na mababago yan. At walang pwedeng mag-claim yan kung ano yung ibinigay sa yung number. SS mo, kay non-working ka, kay ikaw ay working. Parehong may SS yan. So, mga kaibigan, covered. Ang tao, lahat, naka-register, mga kaibigan. Kaya, madaling ipatupad ang sistema. At hindi mo pwedeng nakawin yung pera ng tao. Hindi katulad dito, nagrereklamo, bakit anya? Yung pati adik, nagrereklamo raw Ang sabi raw nung mga adik, bakit nung tukhang nakalista ako? Ba't ngayon hindi ako kasama sa listahan? Yun ang mga mga biro, pero mga kaibigan, tama naman yung sinasabi nila kasi walang sistema. Wala tayong wala tayong sistema para paano mong padadaluyin talaga. Kung ano man ang merong ipamamahagi sa publiko, sa mamamayan. Hindi ho ba? Hindi katulad sa Amerika kasi nakalista. Dito hindi. Mga barangay dito, nagpapatira ng hindi naman pinapayagan tumira doon sa barangay nila. Mga hindi taga ron. Hindi ba? Hindi katulad sa Japan, ganito, sistema. Umupa ka ng bahay. Di ba? Manunuluyan ka sa isang apartment o isang mansion. Karamihan doon, mansion Yung mga condo. Tira ka, yung mga apartment. Pagtira mo dyan, isang araw, wala pa sigurong isang linggo. May kakatok sa pinto mo. Pulis. Mga kaibigan. Kakausapin ka. Bago pala kayo dito, ganito.
May daladalang ano yun, pamphlet. Ito ang number ng pulis. Tapos, ito schedule ng pagtatapon ng basura. Ayan, may schedule. Kakatukin ka ng pulis. So, doon, alam kung sino yung nakatira doon. Dito, hindi. Dito, walang hiya ang mga barangay maraming barangay walang hiya. Isa sa kawalang hiya nila, pinagkakakitaan nila, yung mga tao, hindi nakarehistro Nakarehistro lang yan sa COMELEC. Pinapayagan nila sa lugar, tumira, kahit hindi taga ron. Basta magagamit nila na maipalistang butante. Yan magaling ang mga barangay kupitan, mga barangay kupitang walang hiya. Mga kaibigan. Pero ine-entertain yan ng walang hiyang COMELEC. Di ba? Di ba? Meron mga batas yan yung mga kakandidato nga kailangan 1 taon o 6 na buwan, 1 taon, nakatira ka na ron bago ka irehistro ng COMELEC. Dapat yung maging mahigpit yung batas na yun. Wala tayong kasi sistema, magulo ang sistema natin. Dito, ang nagpaparegister pa sa COMELEC, barangay din. Sipin mo ini-entertain ng COMELEC yun. Bakit ikaw magpaparehistro? Hindi mo bigyan ng certification yan. Natama-sama, bibigyan mo nga ng certification, pero alam mong hindi taga ron yun. Di ba na bulgar na yan? Noong nakaraan sa Maynila, nangyari yan, di ba? Isang building dun sa Maynila, pinuntahan, dyan sa Divisoria. Isang address lang, ang daming makikita mo sa registration ng COMELEC, 100 yata yung isang address, 100 na nakarehistro na butante. Isipin ninyo yun. Bakit? Nung puntahan, building pala yun na abandon. Ngayon, yung mga pinarehistrong yun, mga vendor sa Divisoria, na umuupa ng espasyo ron yung matutulugan lang. Kasi yung mga tindera sa Divisoria, karamihan hindi taga Maynila. Mga taga Laguna, kung saan-saan Malalayong lugar, umuwi pa. Ba't sila umuupa ron? Kasi, kung kukwentahin nila ang gastos nila, kung sila magbibiyay pa uuwi, kukulangin pa sila ng oras. Sasakay pa sila. Uwi sila. Nung oras na sila makakarating sa bahay, mapupuyat sila. Kailangan nila gumising ng madaling araw, makaalis ng madaling araw. Ano pa, itutulog nun. Kaya ang ginagawa, kahit na tigi 1,000 piso, ang babantot na nga nung tinutuluyan nila, importante lang makahiga makatulog lang Ang nagpapaupa dahil condemn yung building abandon, wala yung mga may-ari o kaya hindi maipagawa. Yung nakikialam doon, mga barangay captain. Anong gagawin? Sila nagpapaupa. Pagkatapos, ipapatala sila sa COMELEC bilang mga butante. Hindi taga ron yun pinatala mo ron. Taga Lago, nakatala rin dun yun. Ito namang mga malangyang COMELEC, mga kaibigan, kahit nakatala na sa iba, tinatala pa rin na butante ron sa Maynila. Isipin ninyo yan. Yun lamang kwan dyan, yung Baseco, naku. Sus Mariosep, lintik ang flying voter dyan. Yung Baseco karamihan na nakatira dyan, di naman taga Maynila Yung mga natira dyan na hindi taga Maynila, dati nang natira dyan, sila yung pinupuntahan ng mga
taga-probinsya, yung mga galing probinsya, diyan pupunta. Kadalasan pa, yung mga may kaso sa probinsya, diyan nagpupunta eh. Kaya mga barangay captain diyan, puro, kriminal, mga kaibigan. Kasi puro maraming halangang bituka diyan eh, na nakatira diyan eh. Di ba, ang daming nangyayaring krimen diyan, di naman nalulutas ng pulis. Pinababayaan lang ang mga kaso. Kasi puro mga andahing kriminal. Hindi ko naman nila lahat, inayos na nga ni Mayor Lim dati yan eh. Di ba? At ang balak pa nga sana ni Mayor Lim diyan kung naipagpatuloy niya kanyang termino. Ito yung ginagaya ngayon ni Isko para masabing siya may programa. Hindi sa kanya yun. Programa ni Lim yun. Kasi yung huling term ni Lim sana, doon niya gagawin itong mga housing project para sa mga mahirap. Low cost, ito yung mga building, condominium type, na hindi ganong mataas, hanggang mga 4th floor lang, ganyan. Mga kaibigan, diyan sana balak ni Mayor Lim ipatayo eh. Baseco, di ba nilagyan, si Mayor Lim naglagay diyan ng, dati walang palengke yan, pinatayuan ni Lim ng palengke. Dati walang eskwela diyan, para makapag-aral yung nakatira diyan, kinakailangan, sumakay siya ng pinakamababang sakay niya, 2 sakay. Elementary lang ito, wala Kailangan lumabas ka dyan. Nasa labas ang eskwela, malayo. Pinaka-konting sakay mo, 2. Kasi palabas mo dyan ng Baseco, kailangan mo mag-tricycle hanggang makarating ka sa Bonifacio Drive. Mga kaibigan. Sa pier, di ba? Labas ng pier. Pagkatapos, sasakay ka na naman kung saan ka pupuntang eskwela. Pinakamalapit dyan, yung Almario, di ba? Malapit kila Mayor Lim yun. Almario Elementary School. Ngayon, pinatayuan ni Mayor Lim ng elementary school building. Hindi pa yun. Pati high school building, nagpatayo si Lim doon. 2 yung eskwela riyan. Si Lim lang ang nakagawa noon. Naglagay ng playground dyan para mga bata dyan may laruan. Tapos dyan din naglagay kasi malapit sa dagat yan, di ba? Nagpatayo din dyan si Mayor Lim ng evacuation center. Building din ito. 4 na palapag din na building. Sapagkat dyan, pagka nagkaroon ng kalamidad, bumabaha. Pag tumaas ang tubig dyan, malulunod yung mga tao dyan. Kaya, nagpatayo si Mayor Lim ng evacuation center. Sa loob mismo itong sinasabi natin, sa loob mismo ito ng Baseco. Evacuation center, 2 eskwelahan, elementary, tsaka high school building. Palengke, ultimong palengke nga, wala dyan. Pinagawa ni Mayor Lim ng talagang palengke. Mga kaibigan, ba't ko alam? Minsan, nasama ako dyan araw pa ng Pasko yun Namigay lang ng pera dyan si Mayor Lim sa mga bata. Alam niyo si Mayor Lim, pag Pasko't birthday niyan, ang pinamimigyan niya, mga bata. O kaya yung pumupunta rin sa Hospicio de San Jose. Alam niyo kung bakit? Doon siya, iniwan ng magulang niya. Si Lim kaya hindi niya nakakalimutan yun pag birthday niya. O kaya may okasyon. Ganon. Pag birthday nga niya nung araw isang birthday niyan napunta ako doon sa Tondo. Mga kaibigan. Din daming tao. Hindi sa bahay nila.
Oh. Dahil lahat ng bisita kumakain, pati sa mga... Ang kagandahan dyan, pag birthday ni Mayor Lim, pati mga kapitbahay nila naghahanda ng pagkain. Yung mga katabing bahay, dikit-dikit ang bahay dun eh. Iskinita yun eh. Pati mga kapitbahay ni Mayor Lim, naghahanda ng pagkain. Eh, ang daming tao ron. Sipin ninyo yun. Ha? Lalo mga bata, nako. Alam nila, pag birthday ni Lim, mamimigay yun ng pera. Kaya yung mga bata ron, naku, Sus Maria Josep, ang pila. Eh, ang haba nung iskinita. Ha? Dulot-dulo yun, mga kaibigan. Sipin ninyo. At hindi nauubos yung bata. Ngayon, napunta ako ron. Isang birthday ni Mayor Lim. Meron siyang katapat na bahay. Nalaman nandun ako dahil nakikipagkwentuhan ako sa mga ibang kakilalang kasama ni Mayor Lim na kakilala ko. Ayan ba niya si Percy Lapid? Baka pwede maimbita rito sa aming bahay. Pumasok naman ako. Wala namang handa yung tao pero gusto lang ako makilala. Pangalan nga nung Fred kapangalan ni Mayor Lim Sabi niya, alam mo, nakikinig kami sa iyo lagi. Dito marami nakikinig sa iyo. Ako katukayo ko yan, si Mayor Lim. Nung araw, pulis yan, mahilig yan sa aso. Kaya marami akong nalalamang istorya ni Mayor Lim na hindi niya naikwento pero nalalaman ko sa mga taong nakakakilala sa kanya. Sabi niya, nung araw yan, pagdating ng gabi, sasabihin niya sa akin, Fred, meron bang tao? Doon sa iskinita, titin niya kung may tao. Kasi yung mga aso pakakawalan. Ang dami raw alagang aso niya, si Mayor Lim. Doon sa Tondo, mga kaibigan. Pagkatapos, meron isang bahay doon. Inimbita rin ako, nalaman din, nandun ako. Nung pagpasok ko may mga kandidatong konsihal doon damuhong konsihal hindi sila pinapansin ng tao, hindi naman sa pagyayabang, nung malamang ako yung mga nakatira doon sa bahay, nagpakuha lahat ng litrato sa akin. Samantalang yung mga kandidatong konsihal, walang pumapansin hindi sa pagyayabang Napunta ako ron, lumabas ako, ako'y naninigarilyo ko Alam niyo naman si Mayor Lim, allergic sa sigarilyo yan. Sa naninigarilyo. Ako lang yata naninigarilyo, nakakausap ni Mayor Lim. May iba, tumigil na sa sigarilyo ngayon, isang araw, birthday ni Mayor Lim nga, patayo ako doon sa labas dahil nanigarilyo ko. Bigla na lang may humablot ng kamay ko. Dito ka anya, di ba, iskinita yon. Meron pa mas maliit na iskinita. Maliit, makitid na iskinita, ang kitid lang. Biglang may humila sa akin. Sabi niya, dito tayo. Baka masagasaan ka ng tao dyan. Kasi mag-uumpisa ng mamigay. Yung tao, dadagsa, di ba? Aagos yung tao. Alam niyo kung sino yun? Humablot sa akin. Dito anya tayo manigarilyo. Nanigarilyo kami. Sino yun? Ito ba, pahulaan ko? At bibigyan ko ng pera, makakasagot? Sa pagbabalik natin, tuloy natin yan. Siguro, tatanong niyo, sino kaya yung sinasabi nitong tao? Katayo ako, di ba? Nanigarilyo ako. Ang daming tao, siksikan Bigla akong hinawakan sa braso. Hinila ako. Papasok doon sa isang mas makitid na iskinita. Dito sa bahay nila Mayor Lim. Diyan sa Asunsyon, sa Tondo. Sabi sa akin dito tayo Yossi, at baka masagasaan ka dyan. Kasi yung tao nga, pag dumaloy na yung tao, aagos yun. Maano ka pa, matutula ka rin, masasalya ka.
Sino yon? Ha? Alam nyo kung sino yon? Oh, yan. Si Yorme. Isko Moreno. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan kung kwento't kwento lang, marami tayong kwento. Kaya kayo, bago kayo pumalakpak, kailangan alam niyo yung track record ng tao, kilala niyo yung tao. Iba hindi man lang nakakasalamuha yung ibang tao, kumakahanga, daig pa yung, kung makapagsalita, daig pa yung asawa, nung hinahangaan niya. Ang hinahangaan niya, ang katabi nun sa pagtulog, asawa, hindi naman siya. Pero pag nagsalita, akala mo siya katabi. Mga kaibigan, ganyan ngayon ng mga nagpapanggap Lalo na yung mga nagtatanggol, naku, sus Mariose po, No, kwento ko lang sa inyo. Kasi si Mayor Lim, alamat talaga yan. Marami kang pwedeng masabi sa kanya, yun nga nakapangihinayang may mga ganitong krisis. Ang kailangan natin, mga ganyan tao Saan mo dadalhin larangan yan? Sa larangan ng law enforcement. Hindi ka magkakaproblema. Alam na niyan, may nakaplano siya, di ba? Katulad nung sinasabi natin, yung pinatayo niya dyan sa Baseco, hindi lang yun Yung Baseco na yan, mga kaibigan, dati wala yan Putik yan, hindi ka makakalakad dyan, hindi ka mapuputikan. Ngayon, simentado lahat yun. Nagpasimento niya si Lim. Pero ang tao dyan, walang ya. Kung sino yung bit-bit nung kupitan ng barangay dyan, yun ay binoboto ng tao. Baka kala ninyo ang botante ron. 2 eleksyon na nakakaraan mahigit 50,000 ang botante ron Mga kaibigan, ang nakakasakop dun ay 5th District. Yan ang pondo ng 5th District. Pagka yung boto dyan nakuha mo, kahit wag ka nang kumampanya, hindi ka na iboto sa ibang lugar, panalo ka na Kasi ang botante dyan, 50,000 mahigit. Ang question, lahat ba yun lehitimo? Baka may mga patay doon, may mga mga kaibigan. Marami yun. Kargado yung listahan na yun ng botante dyan sa Baseco. Kaya kita mo, masama ang kuha natin. Walang napapatupad. Yung mga gustong ipatupad ng gobyerno, ng presidente, hindi niya maipatupad. Paano ipapatupad yan? Tingnan mo ngayon, katakot-takot ang reklamo. May mga kanya-kanyang antas sa lipunan natin, ang umaasa makakatanggap sila lahat niyan. Kasi yun ang sabi. Nung una wala pa nga na ipapamigay, parang pinapaiwatig wala ng pera Saan napunta yun? Kita ninyo? Hindi pa nasisimula na wala na. Magic. Hindi ba? At pinag-iisipan na kung ano ibebenta dahil kung itutuloy daw ang lockdown, baka wala ng pera. Saan kukunin na yung pera? Ano yun? Hindi ko malaman tong kwentong ito. Hindi ko maintindihan ito. Sabi ko sa inyo magkakaproblema yan. Yung pera. Hindi ako nagkamali. Kasi umpisa pa lang, matutunugan mo na Iba-ibang statement May nagsasabi, lahat kasali. Gaganda Pag umpisa, dinodrawing pa lang ang ganda Kasama tayong lahat nung nandyan na ang pera, nahawakan na, sila na lang ang nag-uusap Di ba? Utang natin, yan. Pagka mga mangungutang, utang natin, uutang tayo. Kasama tayo ron Pag sinabing uutang sila,
Hindi nila sasabing uutang kami. Ha? Uutang tayo. Oh. Pero pag magbabayad na, sino magbabayad? Tayo na lang. Hindi na rin sila kasali. Yung inutang. Ganon. Mga kaibigan, ang nangyari dito, nung una, lahat magkakaroon. Ngayon wala. Eto, may isa rito sabi, mga tourist guide, hindi kasama nabibigyan ng ayuda ng 8K. At ang dami palang barangay na squatter, hindi isinama ng DSWD, ang dami nagpo-post sa social media ito. At pati itong middle class, wala din daw. Hindi maintindihan kung ano ba talaga daw. Taga wala makaintindi. Ang daming nagsasalita Ang gaganda ng sinasabi Si Cayetano, ano sabi? Hindi pwede yan. Ganda Ang sasarap sa tengang pakinggan, di ba? Talagang bibigyan ka ng pag-asa Yun pala, yung pag-asang wala. Maling pag-asa pala yun. Hindi pwede yan. Kung 3 kayo sa bahay, 3 kayong bibigyan ng tig o 8,000. Sabi. Iba sabi ng DSWD. Iba rin ang sinasabi na ng mga barangay. Ang sabi ng mga barangay, pinagpapauna na namin na wala kayong maasahan sa barangay. Sapagkat yung pera, ang DSWD na raw ang mamamahagi. Kaya kung di kayo mabigyan, huwag nyo kaming sisisihin. Dahil ang DSWD na raw ang pipili kung sino bibigyan. Kung sinong barangay, aling barangay sila magbibigay. At walang makapagsabi kung 8,000 nga. Di ba na, alam nyo kung kailan ko unang natunugan na tagilid itong pondong ito? Kailan? Noong 1 linggo, narinig ko yung interview sa isang babaeng opisyal ng DSWD. In-interview sa isang malaking himpilan. Narinig ko sa radyo. Hindi ba? Pinatutunog niya na noon na yung kwenta ng 8,000, yung 8,000 niya, ano yan, may grocery yan. May grocery. Pera na itong pinag-uusapan, di naman grocery. Nilagyan niya ng grocery. May kasama pang kung ano-ano raw. At merong cash. Duda ka na. Kasi po, sabi ko nga, tama yung sa pantaha ko na yun. Teka muna, kako, magkakagulo to. Kasi ang sinasabi, cash Di ba yun ang unang sabi? Cash. Katulad sa Amerika. Pinadalan sila. Sinabi ngayon, wala pa 1 linggo na, ipadala na. Yung pera, 3,000, family of 4. 1,000 sa, tig 1,000 yung parents, at tig 500 yung 2 anak. 3,000 yun. Mga kaibigan, nakarating. Ang bilis. Hindi na kailangan ng barangay, hindi na kailangan ng DSWD. Nakarating sa kanila Bangko. Mga kaibigan. Dito, tinan mo itong binasa kong nagrereklamo yung mga tourist guide, hindi kasali. Hindi naman dapat na meron kayong kung ano yung trabaho mo, dapat lahat Kasi yun ang kinuwenta dyan lahat. Lahat ang kinuwenta dyan. Ano ibibigay na, iba na kinuwenta
Ngayon, nagduda na ako yung interview yun. Sabi ko, sa loob-loob ko, bakit niya lalagyan ng grocery? Kung bibili yung tao ng kakainin niya, binigyan mo na ng pera, di bahala na siyang bumili kung ano gusto niyang kainin. At kung saan niya balak ilagay yung perang ibibigay sa kanya. Kasi, hindi lamang naman sa pagkain ang purpose ng pagbibigyan mo na pag-uukulan niya ng perang ibibigay sa kanya. Halimbawa, umuupa ng bahay yan, siyempre magtatabi na siya. Magbabayad siya ng kuryente. Hindi naman natatapos ang bayad natin ng kuryente ngayon Konsiderasyon lang na hindi muna tayo sisingilin. Pero not necessarily libre yan. Hindi libre yan. Hindi lang sila naniningil na parang walang yang maniningil ng buwis. Mga kaibigan, ngayon. Sapagkat alam nila, immobilize lahat ng tao. Di ba? Walang kumikilos ngayon, walang kumikita ngayon. Lalo na kung arawan. Umuupa ng bahay yan. Di ba? Magtatabi yan para sa pambayad niya rin sa tubig kahit papano. Hindi lang naman pagkain yun Bakit kayo ang magpapasya nung grocery ibibigay nyo sa kanila? Tapos kakaltasin yun doon. Idididak yun doon sa budget. Bagay na hindi tama yun. Sabi ko nga sa inyo, kung ganun ang gagawin ng DSWD, para mo na nakita. Yung sinasabi nilang grocery, donasyon yun Mga donasyon ang nasa possession ng DSWD na goods Yun ang ibibigay nila. Yun yung mga nakolekta nila sa ibang nagdaang kalamidad na chinani nila. Hindi nila talaga pinamigay. Ngayon, balak nilang gamitin dito para maging pera. Yan ang masama. Nagduda na ako. Tama ba ang pagdududa natin o mali? Tama Sabi ko, magkakagulo ito. Delikado ito. Pinagpaplanuhan na Wala pa yung pera, pinagpaplanuhan na. Kinuwenta na Alam na kung paanong dudugasin yung pera Yun ang plano dapat bigay mo yung yung grocery. Yung pera, ibigay mo ng buo. Wala kang karapatang magpasya doon sa perang para sa tao kung ano gusto niyang kainin at bilhin doon sa pera na yon. Disposisyon na yon ng taong pagbibigyan ng pera. Iyan ang konsiderasyon sa lockdown dito sa Enhanced Community Quarantine sapagkat walang makapagtrabaho. Ito, doon naman sa mga mayayaman, bakit natin sila tinatawagan ng pansin? Iyang mga negosyanteng may pabrika ng pagkain. Yan, yung mga pure foods na yan, Di ba? Hindi man lang makapagpamigay ng yung mga, andali pa naman masira niyang hotdog. Di ba? Yang hotdog, di naman masarap yan. Buksan mo yan ngayon. Magluto ka ng ilang piraso. Kailangan lutuin mo na lahat yan once na binuksan mo. Pag hindi, aasim na yan. Ilang araw lang, maasim na yan. Mga kaibigan. Tama, wala man lang nagdodonasyon na ganyan. Hamon. Dami niyong hamon, Patikimin niyo yung mga tao. Yung mga malalaking... Asan yung kumpanya ni Enrile ng Delimondo? Patikimin mo naman ang corn beef mo.
yung mga mamamayan. Alam nyo kung bakit ko sinasabi ito sa inyo? Ito ang mabuti, hindi lamang magiging mabuti sa mga makakatanggap ng inyong tulong. Magiging mabuti ito para sa inyo. Bakit? Gusto niyo ba magutom yan mga tao? Alam niyo ba ang kasabihan? Ako naniniwala rin sa kasabihan na yun. Na ang taong gutom na kumakalamansi mura, walang batas na nakikilala yan. Gusto niyo ba mangyari pa yun? Suwapang kayo Huwag kayong magsuwapang ngayon. Sapagkat ito, pwedeng lahat tayo mamatay na Mamamatay na tayo lahat. Kanino mo rin iiwan yung kayamanan mo? Wala ka ng pag-iiwanan yan. Diba? Kung mangyayari yan. Diba? Ang dami nating mga frontliner. Yan, dapat nakikinabang yan Hindi natin matutumbasan yung ginagawa nitong mga frontliner na ito, mga kaibigan. Wala makatatayo sa atin na kamukha ng ginagawa nila. Malaking sakripisyo yan. Buhay yan nakataya dyan. Any moment, lalo na yung mga nasa ospital, naku po. Nakakatakot ang kalagayan nila. Mga kaibigan. Ba't natin sinasabi to? Gusto niyo ba isang araw umaakyat siya sa mga pader ng mga mayayaman dito sa Pilipinas? Gusto niyo mangyari yon? Pasukin yung mga pabrika nyo? Gusto niyo ba ganun pa mangyari? Kaya ngayon pa lang, magmagandang loob na kayo. Wala na lugi na kayo. Ano pa magagawa mo? Given na lahat yan. Lugi, talagang ganun. Wala namang hindi na lugi sa buong mundo. Ang ekonomiya ng buong mundo apektado. Ang masama nga lang, ang masakit, yan. Ang daming suwapang Sila lang ang nabubuhay. Masasarap ang kinakain yan. Yung mga produkto nila, nagbebenta kayo ng produkto, may bumibili naman Pero ba't hindi kayo magkawang gawa? Di ba? Sa panahon na ito. Anong malay nyo Hindi na matapos ito. Yung problemang ito. Lalo na, sinasabi itong mga sinasabing napagaling daw ng COVID-19, napagaling. Bumabalik pala yan Nabubuhay ulit Kaya yung mga dating nag-negative na, nag-positive na naman ngayon. Sino makapagsasabing matatapos pa yan? At hindi kayo aabutin yan. Hanggang hindi pa kayo tinatamaan ng COVID, tumulong na kayo sa kapwa ninyo. Alam natin, walang kakayahan na ang gobyerno Lalo na, may mga tao sa gobyerno na kahit ano pa ang gawin, gustong ipagawa. Wala namang ginagawa. Order lang naman ng presidente. Anong gagawin niya? Alam nga naman siya magtrabaho. Diba? Pero yung mga tauhan niya, wala Hinlo na, isa lang yun. Sa mga walang hiya. Diba? Kita mo yung mga empleyado ng DENR, yung mabababang empleyado, nagpo-post na rin ang kanilang hinaing nila. Bakit? Dito sa nangyari sa dinadanas nila ngayon. Nahihirapan din sila. Alam mo, sabi ng isang walang hiya na opisyal ng DENR, huwag mo anyang kakagatin
ang kamay na nagpapakain sa'yo. Meaning to say, yung gobyerno, wag daw, kasi nagpo-post na sa Facebook yung mga tama ba yung sinasabi nun? Hayop yung salita na yun. Baliktad eh. Yung nasa gobyerno, ang pinalala mo ng kamay ng taong bayan. Taong bayan, kamay yun. Mali ka na, nagkakamali ito mga hayop na to. Utang na loob pang, gutuming ka pala eh. Pag ganyan ang mga kasama mo, Mr. President, wala ka. Tama yung ginawa mo kay Luna. Sinibak mo kaagad. Marami pa niyan, kako. O eto, isa pa, si Antiporda, dyan sa DNR. Talaga namang tulisan niyan, kahit saan yan eh. Hindi naman ngayon niya, may track record na yan. Oh, mga kaibigan, pinalilitaw pa, ano raw? Ibabagsak daw ng mga taong yun yung gabi. Ano kakayahan nun? Siraulo, mga taong ito. Baliw na sa kapangyarihan, Mr. President. Isama mo na yan sa sisibakin. Oh. Paimbestigahan mo yan kung gaano na kayaman ngayon yan. Ang dami nang inarbor niya sa iba't ibang agency ng gobyerno. Baka akala ninyo. Lahat ng kriminal na may ginawang krimen, inaarbor niya pati sa NBI. Makapagsalita, ha? Kinagat daw yung, wag daw kakagatin yung kamay na nagpapalamon sa kanya sa mga empleyado. Ibig niya sabihin, gobyerno nagpapakain sa kanila. Ba mali? Sila nagpapakain sa gobyerno. Yung mamamayan ang nagpapakain sa gobyerno. Kaya kung pwede mo lang sabihin niyang, huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo, sa gobyerno mo sabihin yan. Hindi sa mamamayan. Hindi sa empleyado ng gobyerno. Kasi, hindi pag-aari ng sino man ang gobyerno. Pag-aari yan ng taong bayan. Di ba, mga kaibigan? Oh, tarantado no, ha? Akala mo kung sino to, hayop na ito waiter ka lang Ha? Akala ko babatiin ko nga pala. Ha? Oh, binabati ko nga pala ng anniversary nila ngayon Etong ating matagal ng katropa, si Oscar De Jesus. Ha? At saka ang kanyang may bahay, siyempre, ay binabati natin, taga California ito. Ang kanya, si Oscar De Jesus at ang kanyang buting may bahay. Binabati ho natin sa kanilang 20th anniversary. Anniversary. Oh, ngayon po yan, April 7, happy anniversary sa inyong mag-asawa, Oscar. At sana, bigyan mo ng plaki ang iyong may bahay. Isipin mo, 20 years. na pagtitiis yan. Hindi, joke lang. Mabait naman yan si Oscar Ilang beses na nating, nakasama yan. Pagka umuwi dito, tumatawag sa atin yan at nagkikita kami yan. At matagal na rin. Panahon nating katropa yan sa Lapid Fire, mga kaibigan. Para tayong nababagbag ang kalooban natin Alam nyo, dapat talaga yung mga sino-sino yung mga frontliner na yan, merong listahan dapat yan na ginagawa Isang araw, pag natapos na rin itong krisis, hari nawa, matapos din yan, mga kaibigan, maraming pwedeng
dapat na tanawing utang na loob sa kanila ang bansa natin. At hindi yung pagtanaw sa pamamagitan lamang ng bibig. Kapalit ng ibinuwis nilang pagtataya nila ng buhay, mga kaibigan, ba yan ang mga dapat makinabang, hindi yung mga walang ya sa gobyernong magnanakaw. Yan ang mga masasarapang buhay na niko ko ngayon, di mo makitang nakalabas, di ba? Nagtatago ngayon sapagkat hindi nila kayang gawin yung ginagawa niyang mga tao na yan. Marami sa ating hindi makagagawa niyan. Sila yang inaasahan natin ngayon. At hari nawa, pag natapos itong krisis na ito, hari nawa matapos, mga kaibigan, dapat lahat ng benepisyo maibigay dyan Kulang na lang, paretirin mo na rin yan Bigyan mo ng house and lot yan. Housing project, di ba? Hindi yung papatayo pa lang. Katayo na. Di ba? Marami naman ganyan sandali lang yan Sa pondong mga, tamo, nawawala yung mga pondo, bibigay sa tao, wala na yata. Dapat itong mga ito, bigyan ng, sabi ko nga sa inyo, pinakamagandang unang konsuelo dyan, pagkatapos nito, yung Department of Tourism ang manguna. Bigyan sila ng 2 linggong bakasyon. Saan man nila gusto magbakasyon dito sa Pilipinas. At the same time, ipopromote mo yung local tourism. Bigyan sila ng libreng, ang kasama ang buong pamilya nila, libreng bakasyon with pocket money, mga kaibigan. Kulang yan. Di ba? Isip mo, gaano karaming tao ang isinasalba nila kapalit ng kanilang buhay na itinataya araw-araw. Bawat sandali, mga kaibigan, nasa bingit ng kamatayan, nasa panganib ang kanilang buhay. Bueno, eto nga may nag-message sa atin. Si Lorna, hindi ko nababanggitin ang apelyido mo o gusto mo banggitin ko. Pangalan ho niya Lorna Alegria. Sabi niya, ang asawa ko po qualified dahil construction worker. Di po siya napili ni Kapitan. Hindi lang niya sinabi kung saan itong kanila Dahil ako daw po na asawa ay may trabaho pa. May sakit ang asawa ko, pambili na sana ng gamot. Isipin ninyo. Kaya dito, dyan sa benepisyong yan, hindi dapat tayo manguri ng tao. Kasi lahat naman kasali dyan Hindi naman lahat di ba lahat naman apektado? Una nating sabihin yung mga taong walang trabaho. Mas lalo nilang kailangan ngayon. Dati na silang walang trabaho. Ito lang pagkakataon nila. Dapat lahat bigyan kasi. Katulad nito, hindi raw qualified, construction worker yung asawa. Kasi daw may trabaho yung babae. Anong kalokohan yan, mga kaibigan? Kasi nga, dapat, lahat yan para sa lahat. Alamin pa kung ano trabaho. Paano yung mga basurero? Kagabi nabanggit ko yan Ngayon, may balita na sila raw bibigyan din. Dapat naman lahat. Kasi lahat na pinsala. Wala naman lumalabas Meron lang yung mga ilan-ilan. Dapat yun ang inaalam ng ating local government units
Bakit itong mga taong ito ay nagtatrabaho? Bakit bukas ang trabaho nila? Anday pa rin daw sa umaga. Hindi kasi tayo nakakalabas sa umaga. Oh, sinusunod natin itong kuan. At saka isa pa, siyempre, alam nga namang gusto nating mahawa dyan, di ba? Oh, siyempre, primarily, yung ating safety lahat. Dapat ganun ang iniisip. At para mapangalagaan mo ang kaligtasan mo, abay, sumunod tayo. Ha? Diyan sa pinatutupad. Ang problema nga lang, ang masakit nga lang, yun na nga, yung hindi natin matiyak kung paano po ang gagawin ng pamahalaan para matupad yung pagtulong sa ating mga mamamayan. Yun ang mahirap matiyak.